Isang pinagpalang araw ng pagsamba po, mga kapatid. Napakarami na yata natin ang pagsamba online at live stream. At ito'y magandang paraan para magkasama-sama tayo, lalo na sa pagsamba sa ganitong mga sitwasyon. Salamat sa Panginoon sa technology. Salamat sa lahat ng mga tumutulong sa atin para ito ay mangyari. Kumusta naman kayo? Kung saan man kayo naroon, mga kapatid? Kung pwede ko lang kayong isa-isahing yakapin, kumustahin. Nawa ay ang ating pagsasama-sama online dito sa live stream ay maging tunay na malaking pagpapala sa ating lahat. Sa akin, I'm very blessed that we are able to communicate. Kahit ganito man lang, hindi naman to totally one way kasi nakakabasa naman kami na inyong mga comments, na inyong mga greetings. Kaya napakasaya na sa kabila ng mga limitations, meron tayong ganitong uri ng pagsasama-sama. Lalo't nakakasamba tayo sama-sama. Proverbs 31:21-22. She does not worry about her family when it snows. O para maging lapat sa ating kalagayan ngayon, sabihin natin, this ideal woman does not worry about her family when there is a lockdown, when there is a quarantine, when there is a lot of levels of quarantine, na hindi ka nakakaalis, hindi ka masyadong nakakabili, at hindi ka nakakapaghanap buhay, hindi ka kumikita. Merong sense of security ang babaeng itong pag-uusapan natin ngayon sa ating pagsamba sa Panginoon para matuto tayo sa buhay niya. She has given them all good, warm clothes. She makes sheets and spreads for the beds, and she wears clothes of fine linen. So pag daw may snow, itong babaeng ito ay maganda ang damit niya, ng kanyang mga pamilya, ng asawa niya at mga anak, lahat ng nakatira sa kanyang bahay. Magaganda ang mga sapin ng kanilang mga kama, at pati ang personal niyang kasuotan ay maginhawa at maganda rin. Her family is well provided for during lockdown. In their case, binabasa natin during the winter lockdown, na pwedeng i-apply sa lahat ng uri ng lockdown at ngayon ang ating quarantine. So, ang pamagandang pag-aaral natin ngayon, mga kapatid, lockdown queen, reyna ng mga lockdown. Proverbs 31:10-11. How hard it is to find the perfect wife. She is worth far more than jewels. Her husband depends on her. He will never be poor. Oops, apply natin agad to all, ha? Hindi lang dapat yung wife o yung mother ang ganito. Ganito rin yung husband. Ganito rin yung children na ang family members nila will never be poor because everybody is reliable, because everybody is productive, and everybody is so godly. So, yung pag-aaral ng Proverbs 31, nagkataon na ang tunay na topic niya noong ito ay kinumpose ay babae, the ideal woman, pero dapat may ideal man, may ideal son, ideal daughter, daughter-in-law, son-in-law, apo. It applies and it should apply to all. So habang binabasa natin itong Proverbs 31, tandaan natin, hindi lang ito ipapatungkol dun sa babae, sa ginang, sa nanay, sa lahat ng members ng family. At isa-isahin natin, how hard it is to find the perfect wife, or the perfect husband, or parent, son or daughter, employer or employee, etc. Lahat ng mga taong kasama natin sa buhay na may pananagutan tayo sa isa't isa, may matututunan tayo sa babaeng ito. She is worth far more than jewels. Her husband depends on her. Or his wife, his parent, his son or daughter, his employer or employee depends on him or her. At sabi, he will never be poor. Or in this case, she, he, they will never be poor, na ang magulang, ang anak ay dependable. Ang asawa, ang manugang, lahat ng miyembro ng pamilya dependable. They will never be poor. So from here on, we will read she as he, as they, as you, as I, as we. Tayong lahat ang babaeng ito. It should apply to all of us. At ngayon, balikan natin at namnamin itong teachings on the ideal woman, the woman of Proverbs 31. Verse 12. She does good for her husband all her life. She never causes him trouble. So wala or minimize ang needless expense for repair.
Pagka ang bawat miyembro ng pamilya ay matino, nagpapakatino, hindi sila gumagawa ng nakakasira sa kanilang pamilya, sa kanilang function, sa kanilang hanap buhay, konting-konti lang, kung meron man, ang kailangan nilang gastusin para mag-ayos ng mga nasisira. In other words, they're able to reserve their resources for better needs. They're able to conserve resources because they do not have to expend a lot of energy and a lot of resources just repairing things na nasisira ng mga pabayang miyembro ng pamilya. Proverbs 31:13. She is always gathering wool and flax and enjoys making things with her hands. So itong ideal family member na ito ay masipag, productive. Proverbs 31:14. She is like a ship from a faraway place. She brings home food from everywhere. So ang buting ina, mabuting ama, mabuting anak, maabilidad. Ang mabuting asawa, madilihensya. Pag umuwi sila, may uwing biyaya. May uwi-uwing prutas, may uwi-uwing pagkain, may uwing damit, may uwing kabuhayan, may uwing income. At pagka ganyan ang mga members ng family, talaga magiging lockdown king or queen. Kasi ibig sabihin, ano man ang mangyaring lockdown, you are ready. Proverbs 31:15. She wakes up early in the morning, cooks food for her family, and gives the servants their share. So this very, very ideal family member, mother, father, is organized ang time niya. Meron siyang ayos sa kanyang paggamit ng panahon. Organized siya gumawa. May mga katulong sa bahay pero siya ang nagbibigay ng portion ng kakainin para walang sobra, walang sayang. Siya ang nagbibigay ng toka-toka na kakainin ng bawat isa para bagay sa pangangailangan ng katawan na yun ang ibibigay niyang pagkain. In other words, hands-on sa family life. A good father, a good mother, son, daughter, apo, spouse, hands-on sa family life. Hindi dinedelegate lahat sa mga katulong, sa mga paid hands. Pagkat marami kang pwedeng i-delegate. But the important things are really ginagawa nung merong malasakit at merong talino para gawin yun ng mabuti. Proverbs 31:16. She looks at a land and buys it. She uses the money she has earned and plants a vineyard. Itong babaeng ito, marunong mag-invest. Nag-i-invest, nagpo-produce ng wealth, hindi puro gastos lang. So marunong siya. Marunong siyang bumili ng lupa, yung pagkataniman, yung pwedeng pagkakitaan. Pagkatapos magtatanim siya. At yung pinagkakatanim niya na yun, yung bunga, pagkakakitaan niya, i-invest na naman niya sa iba. Hindi pagkakumita gastos. Alam niyo kung paano magiging handa sa lockdown? Kasi hindi lang naman ngayon yung lockdown na yan. Maraming equivalent yan at maraming chances sa buhay na mauulit ang mga ganitong pangangailangan na ibig sabihin, limited ang movement mo. Limited ang movement mong magtinda, kumita, o bumili. Pero may stock ka sa bahay. Meron kang perang gagastusin, meron kang mga investments na kumikita kahit wala ka doon ngayon dahil naka-lockdown ka. Ganun ang mga pamilya na magiging handa sa ganitong pagkakataon. Kahirap-hirap nung wala kang hanap buhay today, bukas gutom ka na. Kasi wala ka man lang savings, walang sobra. At syempre, yung iba, hindi naman nila kasalanan yan. Kasi hirap na sila sa pagtatrabaho, pagod na pagod sila, pero talaga ang liit ng kita. O kaya ang dami talaga pinagkakagastusan na hindi sapat ang kinikita. Pero dun sa mga nagkakaroon na ng chance na kumita. O yung merong chance dahil may talino, may angking galing, may marketable skill, dapat pagka dumadaan yung mga lockdown, hindi ka natutuliro, hindi ka nawawala ng makakain, may inom, kasi nakapag-ipon ka, laga ka sa iyong bahay, o kung saan man ikaw pwede mag-ipon ng mga kailangan mo sa buhay. At ang pinag-uusapan natin dito, hindi mga isang kahig, isang tuka. Kasi yung iba talaga, nasadlak sa ganung buhay because of the economic inequalities sa ating lipunan, pero meron naman mga nagkaka-chance na kumikita, pero walang pera pa rin kasi laging gastos, laging consume, laging pasarap, laging arte.
Mahirap tuloy pag nagka-lockdown. Wala kang mabunot na pera kasi wala kang balang naitago kahit sa ilalim ng baso. Mahalaga na matuto tayo sa babaeng ito. Sa mga iba, parang sasabihin nyo, lockdown na ngayon paano yan? Yes, pero para sa mga susunod, dahil I have no doubt, I believe that the Lord will take us out of this difficult situation. At dapat pagka dumating yon, meron na tayong another chance. Dapat hindi tayo maging the same lang kaysa katong araw. Meron tayo dapat mga matutunan na lesson dito sa lockdown na ito. Na mahalaga meron kang extra income, mahalaga meron kang savings, mahalaga meron kang stock na mga kailangan mo sa buhay, mahalaga meron kang goodwill sa iyong kapitbahay, para kung kailanganin mo ang tulong niya, tutulungan ka niya dahil magaan ang loob niya sa iyo. So this lockdown queen of Proverbs 31 really has so much to teach us. At napakahalaga sa Proverbs 31:17, she works very hard, she is strong and able to do all her work. So ang babaeng ito ay malakas ang katawan, malakas ang loob, na lalo namang dapat mangyari sa mga kalalakihan, sa mga ama ng tahanan, mga kuya, mga husbands. Proverbs 31:18, she works late into the night to make sure her business earns a profit. So pag meron siyang ginawang negosyo, nakabantay siya, naka-hands-on siya, talagang tinitingnan niya ang kanyang stock, nakukupitan ba siya, tinitingnan niya kung may nasisira, may nabubulok, na i-deliver ba ang produkto sa tamang oras, meron bang quality control, quality assurance, all of that. So lagi ang nangyayari sa kanya, meron siyang kita, hindi lugi. Hindi magne-negosyo na nga, tapos nalugi pa, lalong nawalan, although yung iba naman, hindi nila laging kasalanan, talagang, sabi nga ng Bible, paminsan-minsan may inaabot ng malas, time and chance happens to all. Pero kung lagi ka nalang nalulugi, lagi nalang may nasisirang goods, laging merong pangit yung quality, abay dapat meron ka ng pananagutan dyan. Pagpaulit-ulit. Ibig sabihin, hindi ka na malas nun. Siguro may kapabayaan na natutupad. Proverbs 31:19, she makes her own thread and weaves her own cloth. So she's very resourceful and inventive. Ngayon naman siguro, hindi na kailangan ikaw pa gumawa ng sinulid mo at mag-happy ng yung tela. Pero maraming equivalent ito. Ibig sabihin, nagpo-produce siya ng kailangan niya, nagagawa niyang makalikha ng mga bagay na makatutulong sa kanyang hanap buhay. Apply natin yan sa mga detalye ng buhay natin ngayon. Proverbs 31:20, she always gives to the poor and helps those who need it. Yun ang isa niyang malaking sekreto. Bakit siya maasenso? Bukod sa siya masipag, siya ay organized, she is a giver. She is charitable. Mapera, pero hindi mukhang pera. Marunong siya maghanap buhay, pero marunong siyang magbigay buhay sa mga nangangailangan. Hindi yung naging business-minded, everything is business. Wala nang charity, wala nang pagbibigay, wala nang pinapalampas, wala nang kabaitan. Puro na lamang ang iniisip debit, credit, tubo. Kaya itong babae ito, very balanced. Malaki at matibay na security ang charity. Kasi you harvest what you plant. God is delighted with such kind acts. So kung masipag ka, organized ka, marunong ka mag-invest, marunong ka mag-feasibility study, hands-on ka, nakabantay ka sa iyong hanap buhay, tapos charitable ka, mapagbigay ka sa talagang truly needy. Hindi yung mga tamad lang na kinukonsinti mo, yung talagang sobrang tanda na, sobrang bata pa, o may sakit, o bisan inaalat sa buhay, o nagkakataon na talagang walang-wala, tinutulungan mo, aba, para bang sinabi mo nang nakakatiyak ka na pwede ka maging masagana kinabukasan. Kasi una, may tanim ka, may negosyo ka, may hanap buhay ka, tapos may tanim ka sa puso ng mga taong nangangailangan na parang haariin mong puso yun ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, ang ginagawa mo sa mga kawawang ito ay aariin kong ginagawa sa akin. Therefore, ang Diyos ang magsusukli. Verses 21 to 22. She does not worry about her family when it snows. She has given them all good, warm clothes. She makes sheets and spreads for the beds, and she wears clothes of fine linen.
Yan yung opening verses natin. Bunga ito lahat ng pre-lockdown activities, projects, and lifestyle. Kung siya man ay well provided for nung winter o nung lockdown, nung quarantine, nung mga tag-ulan, tag-bagyo na hindi ka pwedeng kumilos at maghanap buhay, kung well provided man siya noon, yun ay hindi instantly nangyari. Yun ay bunga ng patuloy, consistent, regular, at maayos niyang paghahanap buhay bago dumating yung pangangailangan. Para yung mga langgam na binabanggit din sa Bible na bago pa man magtagulan, during harvest, during summer, ay napaka-sipag nila mag-impok ng mga maliliit na pagkain, kinukuha nila kung saan-saan, nilalakad, ibinubuhat, dinadala sa kanilang bahay, para pag dumating yung tagulan, na hindi sila pwede maglakad dahil may mga umaagos sa tubig, bumabaha, meron na silang pagkain sa loob ng bahay. Kumusta naman po ang stock natin ngayong lockdown, ngayong quarantine? Meron ba tayong stock dyan na sapat? Meron ba tayong pambili? Meron ba tayong sense of security? Itong babaeng ito meron. Sabi nga sa Bible, she can laugh at the days to come. She can be cheerful about the future. Kasi alam niya, merong maging bunga ang kanyang mga naging paghihirap long before winter, long before the lockdown. Kung hindi ganitong mahusay, kung ang tao ay tamad, pabaya, burara, gastadora, walang income at walang extra income, walang savings, alam na natin kung ano mangyayari pagka may winter, pagka may lockdown. Tuliro, lito, takot, hirap, hikahos, kasi naging hindi mapaghanda. Gusto kong ulitin, may mga tao naman talaga hindi tumitigil magtrabaho, kaya lang sobrang liit ng kita, kaya wala rin maimpok. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang tinutukoy natin yung may kakayanang mag-impok o may kakayanang kumita, tapos hindi naman kumikita o hindi nag-iimpok. Yun ang tutunganga pagdating ng lockdown. Wala silang she can laugh at the days to come. Ang mangyayari pag may lockdown, pag may bagyo, pag may winter, pag mayroong taghirap, puro stress, worry, anxiety, and fear. At ang Panginoon, kaya niya tayo gustong nagtatrabaho lagi. Di ba? 6 days you should labor and do all your work, and on the 7th you will rest. So every day of rest must have a counterpart na 6 days of work. Bakit? Para makaproduce ka ng pagkain, makaproduce ka ng wealth na higit sa iyong pangangailangan na pang-araw-araw lang. May naiimpok ka, may naitatabi ka, may naitutulong ka sa mga tunay na kapuspalad na worthy na tulungan dahil may mga liability sila, meron sila siguro mga kapansanan, kaya hindi sila makapaghanap buhay. Pero yung tatamad-tamad, tas gastador, puro luho, tas pag nawalan, sino may kasalanan nun? Dapat tayo mag-isip-isip. Kasi pagka hindi ka nag-impok, hindi ka naghanap buhay, hindi ka nagtrabaho, wala kang stock, ang mangyayari, ipapasa mo yung burden na yon sa mga taong malapit sa iyo, na nagmamahal sa iyo. So baka ate mo yun, yung inipon niya ibibigay sa iyo. Kuya mo yun, nanay mo yun, anak mo yun, na yung pinaghirapan nila, biglang wala na silang sobra kasi ibibigay na sa iyo dahil wala kang inimpok. Kaya pag tayo nagpapabaya sa buhay, ang sinasabi natin sa mga kapamilya natin, mga nagmamahal sa atin ay ganito, magpapakatamad ako, magtutulog ako, gagastos ako, magpapasarap ako sa buhay, at pagka nangailangan ako, nagkasakit ako, nagutom ako, ikaw ang magpakain sa akin, ikaw ang mag-alaga sa akin. That is the responsibility of people who don't make much of their good days to make money, to make an income, to make extra. Pag dumating ang lockdown, aasa ka. Ang hirap-hirap yata nung umaasa ka sa tulong ng iba. Kahit pa sabihin pambibigyan ka ng pagkain, hindi mo naman napipili kung anong kakainin mo, kung ano na lang ibigay nila. Alangan mawreklamo ka pa. Binigyan ka na nga, pasalamat. Kaya dapat pag kami ganito, ang nabubuo sa isip ng mga nangailangan, kinapos ay parang yung sinabi ni Scarlett O'Hara sa Wuthering Heights, I shall never go hungry again, habang hawak-hawak na yung patatas na nahukay niya sa lupa. Kasi, dumana siya ng gutom. Tayo nakakaranas ng hirap.
sa ibibigay sa atin ng Panginoon na pagkakataon para muling maghanap buhay, magsikap tayong mabuti. Lahat ng talent na ibinigay niya, gamitin natin to be productive. At maging matalino tayo sa paghawak ng pera, lalo-lalo sa pag-iimpok, at sa pagbibigay sa mga tunay na dapat at kailangan bigyan na nangangailangan. Dapat yan balanced. Sa lahat ng mga kinapos o kinakapos ngayong lockdown, meron pa tayong ibang pagkakataon na darating. Let's just survive this. Pagkatapos ang dapat nating motto, next time. Kaya next time, magsisikap ako. Kaya next time, magsisave ako. Kaya next time, mag-i-stock ako. Kaya next time, tutulong ako sa mga nangangailangan, magtatanim ako ng ganong kabutihan para kung kailanganin ko ang tulong, may tutulong din sa akin. Kaya next time, magsisikap akong mabuti, maghahanap buhay akong mabuti para hindi ako dumanas ng sobrang stress pag may lockdown, pag may bagyo, pag may winter, pag may bulugan na pumutok. So, kung ito lang ang babaodin natin into the next phase of our life, post-lockdown life, sulit ang mga naranasan natin ngayong ganitong sitwasyon. If we will learn from this. Proverbs 31, 23 to 26. Her husband is a respected member of the city council, where he meets with the other elders. She makes clothes and belts and sells them to the merchants. She is a strong person, and people respect her. She looks to the future with confidence. Yun ang maganda. She looks to the future with confidence. Sabi na ibang version, she can laugh at the days to come. She can laugh at the expenses to come kasi may pambayad siya. She can laugh at the days na hindi pwede magtrabaho. Kasi ang dami niyang tinrabaho na noon, kaya pwede siya magpahinga ngayon. Meron siyang kita, meron siyang naimpok. Ito ang magandang, napaka-secure na feeling that hindi ka laging takot na takot sa bukas, sa next week, sa next month. Kasi napakaraming araw, linggo, buwan, taon before na nagtrabaho ka na talaga ng sobra. Kaya meron ka nang naitabi. And she speaks with wisdom and teaches others to be loving and kind. Sasabihin ng iba, nagiging loving and kind naman siya kasi mapera, kasi mayaman. No. Hindi lahat ng may savings ay nagiging loving and kind. Yung iba lalong dumadamot. Pag nakakapag-save, nakakakita ng pera, nakikita yung balance ng account nila o yung tumpok ng pera nila sa kahon ng sapatos, lalong dumadamot. Kasi mas lalo nilang gustong pataasin yung tumpok, palakihin yung balance. Pero ang babaeng ito, balance talaga ang isip. Marunong kumita ng marami at marunong din magbigay. Mas madaling maging loving and kind pag secure. Kaya gawin natin goal, kung hindi pa man tayo secure ngayon, kung secure na tayo, salamat sa Diyos. Pero kung hindi pa, yung maging secure. Magsikap talaga. At pag secure ka na, hindi ka natatakot na magugutom ka agad, nagiging mapagbigay ka lalo. Mas madaling maging mabait pag ganun. Proverbs 31, 27 to 29. She oversees the care of her house. She is never lazy. Her children say good things about her. Her husband brags about her and says, "There are many good women, but you are the best." So, ang babaeng ito is able to achieve kasi supportive ang family. Mas doable mag-achieve kung supportive, cooperative, at matino ang pamilya. Mga family members, suportahan natin ang isa't isa. Appreciate natin. Bigyan natin ng tulong kung kailangan. Or at least don't become a problem. Don't be an issue. Para yung paghahanap buhay niya walang abala, yung kalusugan niya hindi na uubos sa pag-aalala sa iyo para makadiskarte siya sa buhay. Pag may successful member ng family, malamang supportive ang family members niyan. Pero meron naman talaga hirap na hirap sa family members, tapos nakakapag-achieve pa rin, well, double creation from God. Proverbs 31, 30 to 31. Grace and beauty can fool you, but a woman who respects the Lord should be praised. Give her the reward she deserves. Praise her in public for what she has done. Dapat ganitong gawin natin sa mga membro ng pamilya natin na masipag, kumikita, nakakatulong sa atin, may savings, mabait sa kapwa, matulungin sa mga maralita. Ganyan ang gawin natin, suportahan.
At itong lockdown na ito, nararanasan ng lahat sa mundo. Ang pinakamasyadong affected talaga yung walang naitabi, yung walang savings, walang stock, at yung pamilya magulo. Halimbawa, napilitan kayo magsama-sama sa isang lugar, tapos away kayo ng away everyday. Doble hirap naman yun. Dapat hindi ganun. So, ang babaeng ito, Proverbs 31, may maituturo sa ating maraming bagay. Yung ang ating katawan, gamitin natin yung lakas na ipinapahiram ng Diyos para maging productive and fruitful. We should produce our own food and should produce surplus to feed those who are genuinely needy of our help. The sick, the young, the old, at saka yung talagang dinarat na ng mga pagsubok sa buhay na masipag naman pero hindi pa lang nagkakaroon ng break. Importante na hindi tayo maging pabigat sa pamilya. Yun lang hindi tayo pabigat, tulong na. Pero lalo na kung productive pa tayo, di lahat nagtutulong-tulong, gumagaan ang dalahin ng pamilya. As we have seen, talagang pamilya pa rin ang fallback ng lahat. Or its equivalent. Kung minsan, kaibigan nating matatalik, o kaya ay mga kapitbahay, o mga malalayong kamag-anak sa dugo, pero sa samahan, malapit, yun pa rin ang pamilya. Sa ganito mga panahon, lockdown moments, nasa bahay ka lang, ang kasama mo talaga, pamilya mo, or its equivalent. Kaya mahalaga na during times na hindi lockdown, yung tayo ay malayang gumalaw, tayo ay malayang kumilos, maghanap buhay, huwag nating iwan yung pamilya natin. Alam nga namang makasama lang natin pag lockdown. Pero pag hindi lockdown, kanya-kanyang lipad, kanya-kanyang buhay, hindi tayo nagkakaroon ng times of togetherness, eating together, enjoying life together. Magandang reminder din ang lockdown na ito para balikan natin yung mga basic things in life, what would really matter. Yung mga taong nandyan ay kaisilang at lumaki, yung mga taong nandyan pag ikaw ay tumanda, nagkasakit o mamamatay at ililibing, these are really the people who matter in your life. Nakadalasan, pag bata ka, gusto mo, kasama mo family, at pag matanda ka na o may sakit ka, kailangan mo ng tulong, gusto mo na uli ang family. Kaya maraming mga nagtataksil sa asawa, gumagawa ng mga kabalbalan, sumasama kung kani-kanino, pag naman nagkasakit at tumanda, balik din doon sa asawa, doon magpapaalaga sa mga anak. Ang lesson, yung kailangan mo mga tao nung bata ka pa at kailangan ng alaga. At pag matanda ka na at may sakit at kailangan ng alaga, sila rin ang alagaan mo at samahan sa katanghaliang tapat ng iyong buhay. Habang ikay malakas, ikay kumikita, ikay may sigla, dun mo rin gugulin ang marami mong panahon sa iyong pamilya, sa mga taong nagmahal sa iyo nung maliit ka pa at magmamahal sa iyo pag matanda ka na, kayo-kayo pa rin ang magsasama-sama sa buhay. So many things to learn from this wonderful lady. At remember, hindi lang ito para sa lady, para ito sa gentleman, para sa mga anak na lalaki, anak na babae, para sa mga kabiyak sa buhay. Let's all be like this Proverbs 31 lady, lockdown queen. God bless all of us.